Hello, magandang araw. Ako nga po pala si Ka-Mother. Bakit Ka-Mother? Siyempre, isa akong mother. So, hello sa inyo. Magandang umaga. Ito nga, tignan mo nga itong pechay na nag-iisa dahil na-harvest na namin yung ilan, yung marami. Ayan. Pinutakti na naman siya ng kung ano-anong mga insekto. Nakakaloka. So, ayan. Bakit nga ba tayo bumabangon sa umaga? Matanong ko lang. Bakit nga ba? Para matulog ulit. Hindi, para magkape. Kasi puyat tayo sa kakapanood ng K-drama, diba? Saya-saya. Sarap manood no? Yun talagang gusto mong tapusin lahat ng episode. Parang kahit na may pasok yung mga bata, o yung anak mo, sige, nood ka lang. Kasi gusto mong matapos isang episode na lang. Tapos isa ulit. Pagkatapos ng isang episode, sige, isa pa. Last na talaga to. Talaga na. Pero iisa ka pa nun, diba? Ganun talaga tayo parang siniloloko mo. Wala lang. Tapos yun, hirap na hirap kang bumangon sa umaga kasi puyat ka, 'di ba? Pero dahil nga may obligasyon tayo sa araw-araw at syempre nanay tayo, ka-mother nga syempre babangon ka para magkape. Ano-ano pa ba yung mga ginagawa natin sa umaga? O di ganun pa din talaga yung luluto mo, pagpe-prepare mo yung bata sa school para makapasok. Syempre ayusin mo, uniform. Prepare mo lahat yan. Nako, yung anak ko pa naman ang bagal kumilos. Ang tagal-tagal niya kumain. Tagal-tagal niya rin niya sa CR. Hindi ko alam kung ano ang pinagagawa niya. Tapos pag chinek ko ang CR, ang basa-basa, naglalantiti. Isus Mariosep. Kapag kumakain naman, napakabagal. Parang akala mo 8 o'clock ang pasok. 7 o'clock ang pasok, pero pag dumarating siya sa school, anong oras na? Kasi ang bagal kumilos. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang mga kabataan ngayon. Napakahirap nilang kumilos. Parang bigat-bigat ng buhay nila. Parang ganun. Parang sawa-sawa na sila sa buhay nila. Parang tayo ang mga mother, tayo ang mga kumikilos para sa kanila, pero parang sila ang pagod na pagod sa buhay. Parang suko-suko na sila, no? Yung pag nakaalis na yung estudyante natin, parang sarap na naman bumalik sa pagkakahiga. Parang sarap naman, kaso meron ka nga palang anak na mas bata pa kaysa doon sa panganay. Ayan, asikasuhin mo na naman. Napakarami pa ng mga request nitong isa kong anak, Sus Mariosep. Napakaraming ginagawa sa bahay, no? Hindi matapos-tapos. Yung pagkakalat, hindi rin matapos-tapos ang kalat. Yung mga labahin, hindi rin matapos-tapos. Ano pa ba yung mga hindi matapos-tapos? Mga hugasin ng pinggan. Bukod dun sa labahan. Siyempre, may tiklupin pa. May pagpa-plancha pa dyan. Tamad na nga ako magplancha. Dahil itong anak ko ay napakakalat. Sus Mariosep. Bakit parang natutono ko dun sa maraming mga vlogger? Pero parang kusa pala yun na gumaganon yung boses mo. Magliligpit ka na naman ng mga laruan. Bukod do sa mga kung ano-ano mga ililigpit dyan na hindi naman talaga nawabawasan at hindi nawawala. Kasi darating na naman yung estudyante ko galing sa school. Ayan na naman. May mga kung ano-ano na naman kalat dyan. Siyempre, di ba? Pero ganun talaga ang buhay. Hindi ka kailangan mapagod. Parang hindi pwedeng mapagod. Kasi kaya ka nga bumabangon para sa mga anak mo. Kahit na sukong-suko ka na, matulog ka lang, magpahinga ka. Pag nakapagpahinga ka, bangon ka ulit. At yun, tuloy pa rin ang buhay. Diba? Magluluto ka pa rin, maghuhugas ka pa rin ng pinggan. Tuloy-tuloy pa rin. Kaya wala kang magagawa, wala kang takas dito. Wala ka tayong katakas-takas dito, mga ka-mother. Kaya, wala. Ganun pa rin talaga. Kaya patulugin natin ang maaga yung mga anak natin para naman kahit paano meron tayong panahon at oras para sa ating sarili at sa ating K-drama, di ba? Hindi pwedeng mawala yan So, paano mga ka-mother, hanggang dito na lang. Paalam! Follow for more!